Dok, bakit ganon? Alam ko ang pangalan ng kausap ko pero hindi ko lang talaga mabigkas. Parang nasa dulo na ng dila ko. Yan po ang madalas na hinaing nyo sa akin. Ang pakiramdam na unti-unting kumukupas ang talas ng inyong isipan. Sa ating topic ngayon na 4 prutas sumisira sa memory after 60 at 4 na nagpro-protect laban sa demensya, tutulugan ko kayong linisin ang inyong diet para manatiling gising at alerto ang inyong utak. Isang pagkakamali lang sa ating kinakain ay maaaring magdulot ng brain fog o kalituhan sa ating pag-iisip. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong lolo at lola at sa lahat ng ating mga ka-health tips. Bago tayo magsimula, basahin muna natin ang ilang reply mula sa ating mga followers na nakaka-relate sa paksang ito. Isang user ang nag-comment, "Dok, ang bilis ko nang makalimot, pati sinaing ko ay madalas nang masunog sa kusina." Sabi naman ni Lolo Bert, "Sabi nila lahat daw ng prutas ay healthy, bakit mayroon palang nakakasama sa memorya?" At may isa pang nag-reply, "Ano po ba ang dapat naming kainin para hindi kami maging ulyanin pagdating ng 80 anyos?" Alam niyo po, ang ating utak ay parang isang supercomputer na nangangailangan ng tamang kuryente o fuel para gumana ng maayos. Kapag mali ang ibinibigay nating nutrisyon, nagkakaroon ng inflammation o pamamaga sa ating mga neurons na siyang sanhi ng pagkalimot. Kaya sa araw na ito, hihimayin natin kung aling mga prutas ang dapat nating limitahan at alin ang dapat nating gawing bida sa ating hapagkainan. Pero bago ang lahat, narito ang ating napakahalagang paalala para sa inyong kaligtasan. Lagi po nating tandaan na ang lahat po ng payong ibinibigay ko rito ay dagdag kaalaman at edukasyon lamang. Hindi po ito dapat ipalit sa payo ng inyong personal na doktor o neurologist. Kung kayo po ay may diabetes, kailangan mag-ingat sa asukal ng prutas, kaya laging kumonsulta sa inyong physician para sa tamang dami ng inyong kinakain. Ang inyong kaligtasan ang laging priority natin dito sa Doc Mateo Health Tips. Bakit nga ba may mga prutas na itinuturing na kalaban ng memorya kapag tayo ay senior na? Ang sagot ay ang mataas na fructose at ang bilis ng pag-spike ng ating blood sugar o ang tinatawag nating glycemic index. Kapag laging mataas ang asukal sa dugo, nagkakaroon tayo ng tinatawag na type 3 diabetes, isang terminong ginagamit ngayon sa medisina para sa Alzheimer's disease. Heto ang 4 na prutas na dapat nating dahan-dahanin o limitahan. Una, prutas na dilata sa heavy syrup. Hindi po ito maituturing na fresh fruit dahil ang syrup nito ay punong-puno ng high fructose corn syrup na nagdudulot ng inflammation sa utak. Ang pamamaga na ito ang unti-unting sumisira sa hippocampus, ang bahagi ng utak na responsable sa pagbuo ng mga bagong memorya. Pangalawa, sobrang hinog na tropical fruits gaya ng mangga o langka. Bagamat masarap at natural, ang mga prutas na ito kapag sobrang tamis na ay may napakataas na sugar content na mabilis pumasok sa dugo. Ang biglaang pagtaas ng asukal ay nagiging sanhi ng pagkairita ng ating mga brain cells na nauuwi sa pagkalito o hirap sa pag-focus pagkatapos ng sugar crash. Pangatlo, dried fruits gaya ng raisins o dried mangoes. Dahil wala na itong tubig, ang asukal dito ay concentrated o mas matapang sa bawat kagat. Mas marami tayong nakakain nito nang hindi natin namamalayan na nagpapataas ng insulin resistance maging sa loob ng ating utak. Pang-4, fruit juices na may dagdag na asukal. Kapag ginawang juice ang prutas at tinanggal ang fiber o sapal, diretso ang asukal sa inyong daloy ng dugo. Ang fiber ang dapat na pumipigil sa asukal na pumasok ng mabilis sa ating system. Kung wala ito, ang utak nyo ang unang nahihilo at nagkakaroon ng oxidative stress. Huwag po kayong mag-alala.
dahil mayroon din tayong 4 na brain superstars na dapat ninyong isama sa inyong diet araw-araw para manatiling matalas ang isip. Una, blueberries at strawberries. Ang mga berries ay mayaman sa anthocyanins, isang uri ng antioxidant na nagpapabuti sa komunikasyon pagitan ng ating mga brain cells. Nakakatulong ito para linisin ang mga protina na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng plaque sa utak na siyang ugat ng demensya at Alzheimer's. Pangalawa, avocado. Ang avocado ay mayaman sa healthy monounsaturated fats na kailangan para sa maayos na daloy ng dugo patungo sa ating ulo. Kapag maganda ang sirkulasyon, mas maraming oxygen ang nakakarating sa inyong memory centers, kaya mas madali kayong makaalala ng mga pangalan at detalye. Pangatlo, pinya at citrus fruits. Ang vitamin C sa mga prutas na ito ay hindi lang pampalakas ng immune system, kundi ito rin ay proteksyon laban sa cognitive decline. Ang mga antioxidants nito ay lumalaban sa mga free radicals na pilit na sumisira sa ating mga neurons habang tayo ay nagkakaedad. Pang-apat, mansanas o apple with peel. Ang balat ng mansanas ay mayaman sa quercetin, isang flavonoid na nagpoprotekta sa ating brain cells laban sa oxidation. Ito ay parang natural na kalasag ng ating utak para hindi ito agad-agad bumagal o maghang gaya ng lumang computer. Para maging totally protected ang inyong memorya, hindi lang sapat ang pagkain ng prutas. Kailangan nyo ring sundin ang ating mga golden rules. Una, mind exercises. Huwag hayaang tumigil ang utak sa pag-isip. Subukang mag-crossword, magbasa ng dyaryo, o makipagkwentuhan ng madalas sa inyong mga apo. Pangalawa, good sleep. Ang pagtulog ng 7 hanggang 8 oras ay ang paraan ng utak para mag-delete ng toxins o dumi na naipon sa inyong system sa buong maghapon. Pangatlo, deep hydration. Ang utak ay binubuo ng malaking porsyento ng tubig. Kapag kulang ka sa tubig, asahan mong magiging malabo ang inyong isipan at madali kayong malito. Ayan po mga minamahal kong lolo at lola. Ang pagkakaroon ng matalas na isipan kahit lampas 60 o 90 anyos ay nakadepende sa inyong disiplina sa pagkain at pamumuhay. Kung nakatulong po sa inyo ang ating topic ngayong araw, pakitype po sa comment section ang yes. Kung gusto pa po ninyo ng mga karagdagang kaalaman tungkol sa brain health at iwas demensya, pakitype po ang more. Ngayon po, gusto ko ring marinig ang inyong kwento. Ano po ang madalas ninyong makalimutan sa araw-araw? O baka meron kayong sariling secret fruit na kinakain para manatiling alerto ang inyong isipan? I-share po ninyo yan sa comment section, pati na rin ang inyong mga katanungan tungkol sa nocturia o pag-ihi sa gabi, dahil ang madalas na pagbangon ay nakakasira sa inyong deep sleep na kailangan ng inyong memorya. Sasagutin po natin ang inyong mga komento ng buong puso. At para sa ating susunod na video, anong paksa po ang gusto ninyong talakayin natin para sa inyong kalusugan? Paki-like at i-share po natin ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya para sabay-sabay tayong tumandang matanas ang isip. At kung bago ka lang, paki-subscribe na sa Doc Mateo Health Tips at i-click ang bell icon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Matalas na isipan at pinagpala po tayong lahat sa bawat araw. Paalam po!